Kung ang tao ay humihingi ng pagbabago, siya po ay laging nananalig na may Diyos siyang katulong. Kung si Kristo ay nabuhay at nagbigay ng liwanag, at siya po ay namatay at nagkaroon ng kadiliman pagkatapos ng 3 araw, siya po ay mabubuhay na maguli. Nakita nila ito rin po ang kwento ng ating bayan. Masagana at malaya nung unang panahon, nagkaroon ng kadiliman. Ngunit pagdating ng panahon, pag tayo po'y lumaban at nagbigay ng sarili para sa pagbabago, atin pong mararating ang ating pagkabuhay na maguli bilang isang bayang malaya at masagana. It's showtime! Napanood niyo po nung isang linggo ang unang bahagi ng kung ano ang papel ng simbahan sa mahabang pagpupunyagi upang ibalik ang demokrasya sa Pilipinas nung panahon ng diktadura ng Marcos dictatorship. Mga kaibigan, mga leksyon po ito sa kasaysayan na kailangan nating malaman. No? Ano ang pwede nating gawin bilang isang simbahan, bilang isang mananampalataya upang baguhin ang isang lipunan. Mga kaibigan, narito po ang pangalawang bahagi ng aking lektura ukol sa papel ng simbahan sa kapangyarihang bayan sa EDSA noong 1986. At nung naisip niya ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, wala itong mga nararanasan ko. At narinig daw niya ang Diyos na sinasabi sa kanya, bakit ka umiiyak ng ganyan? Binigyan kita ng napakagandang pamilya. Binigyan kita ng political career. Pinakabatang mayor, pinakabatang senador. Binigyan kita ng lahat ng karangalan sa mundo. Pero bakit ka umiiyak na parang wala akong binigay sa'yo? At doon niya napagtanto, o Panginoon, patawad po. Magmula ngayon, dahil sa inyong kabutihan sa akin, itong ang aking paghihirap, iaalay ko sa inyo. At sabi niya, magmula noon, ibibigay ko ang bawat butil ng aking dugo para sa kalayaan ng bayan. Alam niyo po ba, sabi niya, hindi na ako tatakbong presidente. Ganong katindi yung pagbabago sa buhay ng isang tradisyonal na politiko. Kaya po tayong mga tradisyonal na politiko, baka ho, pwede niyong maisip itong buhay ni Ninoy. Na kung kayo'y magbago, mamahalin kayo ng bayan at ituturing kayong bayani. Hindi ho ba? Alam niyo ba, si Ninoy pa mismo nagsabi kay Tita Cory, pwede ba, sa oras na ganito, tayo'y parehong magdasal ng rosaryo. Kaya kahit na ako'y malayo dito sa Laur, Nueva Ecija, sabay tayong nananalangin sa Panginoon. Ganon katindi yung pagbabago ng kanyang puso. Siya'y kumandidato noong 1978 sa interim batasang pambansa. Kahit hindi po siya nakalabas sa kulungan, siya po'y kinampanya ni Chris Aquino. Bata pa lang siya noon. Ngunit, alam niyo na po yung nangyari. By 1983, bumalik mula sa napakasayang buhay ni Ninoy Aquino. Masaya na ang kanyang buhay, buo ang kanyang pamilya. Kasama niya pumupunta siya sa PTA meeting ng kanyang mga anak. Sinasama niya sa sinihan. Nandun sila sa Amerika. Maganda na ang buhay niya. Sabi ni Cory, bakit ka pa babalik? Laging sinasabi ngayon sa internet, si Ninoy ay umuwi dahil gusto niya maging bayani. Si Ninoy ay umuwi dahil gusto niya maging pinunumulit ng bansa. Si Ninoy ay umuwi dahil sa kanyang mga pansariling interes. Ngunit, ano ba mapapakinabang niya kung alam naman niyang mamamatay na siya? Kung hindi sakripisyo, ito, ang dugo niya para tunay na lumaya ang bayan. Ano pa ba ang hihilingin natin sa ating mga bayani? Bakit natin sinisiraan? Tignan niyo po ang sakripisyo ni Ninoy Aquino na hindi niya ginawa para sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya.
tignan po ninyo ang mga dugo sa kanyang mukha. Ano pa bang hihilingin natin? At ang maganda dyan, namatay siya na hawak-hawak ang rosaryo. Hanggang sa huli, nagdadasal sa ating Panginoong Diyos. Kumukuha ng lakas sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba, kasama sa dugo ang mga gamit niya ay ang Biblia. Ngingilabot ako na aking kinikwento. Si Ninoy, hindi lang siyang bayani. Napakarami pong namatay at nagsakripisyo ng buhay. Napakarami pong iba. Pero anong mangyari pagkatapos ng 1983? Sumama na po ang nakararaming Pilipino. Inaraw-araw, magmula sa kanyang libing, 2 milyon ang pumunta. Pinangunahan ni Jaime Cardinal Sin ang kanyang funeral services. Pati mga Muslim kasama. No? Hanggang lahat na po, halos araw-araw ang mga rally. Nakalagay dito, tingnan nyo mabuti, nakakatuwa, palayain ang mga tatay namin. No? Ngunit, hindi maiintindihan ang konteksto ng EDSA People Power Revolution kung hindi natin malalaman, at ito nakakalimutan sa napakaraming libro. Bakit kaya yung mga Pilipino napaka-religious nung EDSA Revolution? Liban sa ito'y nakaugat sa ating kultura, may konteksto po ng 2000th birthday of our Virgin Mary. 2000th birthday noong 1985 na tinatawag na Marian Year. At yung Marian Year na yun, December 8, nagkaroon ng malaking rally sa Quirino Grandstand. Nandun po si Father Patrick Peyton. The family that prays together, stays together. Tapos nagsalita si Bishop Bacani, ayun po, bata pa ho siya dyan. At si Cardinal Sin. Nung gabing yon, lagi niyang sinasabi kay Bishop Sok, Archbishop Sok na ba? Na ngayon ay atin ang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sinasabi niya kay Bishop Sok nung gabing yon, ng December 8, 1985, after the closing of the Marian Year, wait and see, sabi ni Cardinal, wait and see. Something will happen. Something will happen. Sa panahon na yon, nagpatawag na ng snap elections si Pangulong Marcos. Pero sa panahon na yun, December 8, hindi pa nagde-decide si Tita Cory kung tatakbo. No? Ngunit, ayun na nga, nag-decide si Tita Cory. And Cardinal Sin, being the prophet of our nation, nahulaan niya, something will happen. Something will happen. Nagkaroon ng dayaan sa halalan. Hindi tayo sigurado kung talagang nanalo si Cory. Ang sigurado natin, may mga nandaya. Tingnan nyo ito, aktual na nakita sa camera na tinutukan ng baril, kinukuha ang balota sa isang poll watcher. Nandyan ang mga madre, nandyan ang mga pari sa Namprel kasama sa pagbabantay ng balota. Tapos, ngayon may nagsasabi, si Tita Cory, wala namang ginawa yan sa EDSA. Nagtago lang yan sa Cebu. Doon sa mga madre and Pink Sisters. Wala siya sa EDSA. Wala siyang kinalaman sa EDSA People Power Revolution. Ito po, meron lang akong correction dan. Si Tita Cory po, may role. Bakit? Kasi 6 days or 7 days before People Power Revolution, nagpatawag siya ng boycott. Sabi niya, ibo-boycott natin ang mga kumpanya na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Alam niyo ba yung mga pari at yung mga ibang mga naglalasing? Tiniis muna nilang huwag mag-San Miguel. Huwag muna tayong mag-Coke. Dini-withdraw ang mga savings sa Philippine National Bank. At alam niyo ba, kung hindi daw nagkaroon ng EDSA Revolution, babagsak din ang Pangulong Marcos sapagkat magkakaroon ng economic breakdown. Dahil sa boycott na ito, hinanda una ni Ninoy, ni Cardinal Sin, at ni Tita Cory ang puso ng tao upang sila'y maging mga bayani. Dahil tayong mga Pilipino, talagang humahanap tayo ng mga pinunong inspirasyon natin. Ganun talaga yun. Kung alam mo ang puso ng tao, maghahanap yan ng inspirasyon. Okay, so ito na, people power na, para matapos na rin tayo. Oh, tingnan nyo mabuti.
Bigla na lamang si Fidel Ramos at si Enrile, mga nagsilbi sa diktadura ng napakatagal na panahon, ay bigla na lang kumawala. Alam niyo, sabi ng mga tao, hindi ako naniniwala dyan. Muro-muro lang yan. Muro-muro. Sabi sa mga account, tumawag daw si Enrile kay Cardinal Sin. Nakikiusap, tulungan niyo po kami. Si Cardinal Sin nag-agonize. Sabi niyan ganyan, pag tinawag ko ang mga tao at sila'y pinatay ng militar, magkakaroon ng dugo sa aking mga kamay. Pero alam mo, sabi niya, sige, gawin natin ng tama. Tinawagan niya ang mga Pink Sisters at ang mga Madre. Sabi niya, magdasal kayo, i-expose niyo Blessed Sacrament. Magdasal kayo, huwag kayong tumigil sa pagdadasal. Saka siya tumawag sa Radio Veritas. At sinabi niyang, we have 2 friends inside, sabi niya. I appeal for food and expressions of support. Those of you who wish to help, you do so. Only Cardinal Sin and Boots Aquino were able to tell the people, this is not a charade. Ito'y totoo. Doon na nagsimulang magdatigan ng pagkain, ang tao, at ang lahat ng yan. Habang nagdadasal ang mga madre, na huwag sana magkaroon ng pagdanak ng dugo sa panahon na ito. Ilang taon nang nakalilipas, may isang dokumentaryo na nilikha si Maria Montelibano at ang yumaong Tede Benigno para sa anibersaryo ng EDSA noong taong 2000. Kinapanayam nila para sa palabas ang antropologista ni si Felipe Landa Hocano at ang scholar ng sining na Filipino, Felipe De Leon Jr. Ayon sa mga ekspertong ito, bagamat sa unang tingin politikal na pangyayari ang EDSA, mas maunawaan ito sa lente ng ating sariling kultura. So hindi lang politikal, may cultural ang EDSA. Halimbawa, naka-identify ang marami sa trahedya at sakripisyo ni Ninoy Aquino. Kaya sa kanilang pakiramdam, tila may kapamilya silang nasaktan. At ang pasensyosong Pilipino, 14 na taong nagtimpi, ay biglang nagalit. Tingnan niyo po yung mga imahe, Pieta, si Ninoy, duguan, kasama ang inang bayan, parang si Birheng Maria. At nagkaroon tayo ng identification na parang yung nangyari kay Mama Mary, ito rin yung nangyari kay Tita Cory. No? At ang pasensyosong Pilipino, 14 na taong nagtimpi ay biglang nagalit. Ayaw din ng Pinoy sa taong ang tingin sa kanyang sarili ay siya lamang ang magaling at pwedeng maging leader. Sa Pilipino raw, hindi ka pwedeng magyabang. Oras na magyabang ka, ibabagsak ka ng Pilipino. Makikita din na lumabas ang pinakamagagandang katangian natin sa krisis sa 4 na araw na iyon noong Pebrero 1986. Nang pumasok si Jaime Cardinal Sin sa eksena, kumatawan siya sa espiritualidad ng Pinoy. Naantig tayo sa bagay na may kinalaman sa Diyos, panahon pa ng mga babaylan. Lagi tayong nakikinig sa mga alagad ng Diyos at mga pinunong relihiyon. Tila debosyon natin sa mahal na Panginoong Jesus. No? At sa ating Birheng Maria na makikita tuwing posisyon sa Pista ng Quiapo. Tingnan niyo ho, mga pare, may dalang krus. Mga protestante may dalang Biblia. Para pong yung panata natin sa Nazareno. Di ba yung taon-taon may people power? Kapag posisyon ng Nazareno, lumabas po lahat yan sa people power. No? Sa ating pagpapanata at maging sa pagbabasa ng pasyon. No? Nakita din natin ito sa EDSA. Meron akong kwento sa inyo. Radio Veritas ito. Nung panahon ng EDSA Revolution, ang hindi lang nasa sensor ng gobyerno ay Radio Veritas. Sila lang nagsasabi ng balita kung paano ito, katotohanan, Veritas, katotohanan. So ano nangyari? Si Henry Umaga Diaz kasama pa dyan. Well, ano nangyari? Siyempre, dahil sila yung pasaway, alam mo gaano kadelikado, biglang sumalakay yung mga militar doon sa Malolos, kung saan yung transmitter ng Radio Veritas. Winasak nila yung transmitter. Talagang winasak nila. Niwasak nila yung radio station. At anong nangyari? Sabi, nag-back up sa Fairview, pero konti lang, ilang oras lang yun. So namatay din yung broadcast. Walang nagraradyo. Alam nyo ba, biglang may si June Kitley, si Father Reuter pala, ayan, nag-close yung transmitter. Si Father Reuter, pinatawag niya si June Kitley. Meron po akong radio station na nakita sa Santa Mesa. Pag dumadaan po kayo ng LRT2,
sa Aurora Boulevard, ay doon sa may Santa Mesa, nakikita niyo building na ito. Hindi alam ng marami yung history niyan. Diyan tinago yung Radio Bandido na doon nililipat yung kumbaga Radio Veritas. Sina John Kitley doon inilipat. Alam niyo nakakatuwa dyan sa ano na yan, sa building na yan. Nakakatuwa yung storya niyan eh. But anyway, kwento natin, ano? Si John Kitley, ayaw niya. Natatakot siya dahil ano ba, yung radio station na yon, ilang bloke lang, Malacanang na. Ano ba yan, di ba? Parang ibinubulid nyo naman kami sa kapahamakan, Father, no? Pero alam nyo, biglang may narinig sa radio. Di ba may radyo noon, yung talkie-talkie? Bigla na lang may nagradyo. In the name of God, will someone go on the air? Walang nagbabalita. Gusto nilang malaman anong nangyayari sa EDSA. Delikado ba yung sitwasyon? Alam niyo kung ano nangyari? Nag-decide si John Kitley. Sige, go tayo. Ang kasama niya po, yung dalawang batang yan, yung mga merkado. Alam niyo yung nanay niya, si Monina Alyari Mercado. 12 years old tsaka 15 years old yata, 14 years old yung isa. Sabi niya ganyan, bago niya ibinigay kina John Kitley, nagdasal na siya ng act of contrition at tinuruan niya mga bata na mag-act of contrition. Kasi sabi niya, alam ko na kapag nakipaghiwalay na ako at dinala na ito sa Radio Bandido, ang mga batang ito, alam ko hindi ko na sila makikita. Alam niyo nangyari? Bigla may tumawag kay John Kitley. Sabing ganyan kay John Kitley. No? Hello. Don't you know that kasi nagbo-broadcast na siya eh. Di ba pinlay yung Mambo Magsaysay? Yun yung signature song niya eh. Yung that is why, that Mambo Magsaysay. Di ba? Mabuhay. Di ba? Alam nyo, nangyari, bigla may tumawag kay John Kitley, sabi niya ganyan, don't you know that you're going to die now? Alam bang mamamatay ka na ngayon? So nagplano sila ngayon. Paano tayo mag-evacuate? So sabi ni John Kitley, ay sabi ng dalawang bata, tatalon tayo dito. Tatalon tayo dyan. Parang may ilang floors. Sabi no, kasi 12 years old yung isa eh. Sabi niya ganyan, 12 years old ka, bata ka, exciting kung biglang dumating ng militar, tapos magtatakbuhan kayo. Ngayon sabi, hindi siya takot mamatay eh. Sabi niya, sige, tatalon kami dyan. Ang inaisip niya, baka si Jun hindi niya kayang tumalon dyan kasi malaki si Jun eh. Huh? So natakot si Jun. Sabi niya, sige nga, titignan ko sitwasyon, bababa ako. Pagbaba niya, may hagdan doon eh, spiral, tsaka doon may yung mga hagdanan. Mataas yung building na yun eh. Alam niyo ba kung ano nakita ni Jun? Pagkita niya ganyan, tingin niya sa baba, pulutong na madre nakaupo doon sa hagdanan. Sabing ganyan ni Jun, kung mamamatay ako, papatayin muna nila itong mga madring ito. Sabi nila. Doon siya nagkalakas ng loob. Tuloy tayo. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, tapos si Sister Sarah Manapol. Hindi siya kilalang bayani ng EDSA. Pero siya po yung telephone communicator ni Father Reuter. Siya yung kumukuha sa ground ng mga reports at ipinapasa niya kay John Kitley at ipinapasa niya sa US Embassy para alam ng US Embassy at ng Presidente ng Amerika kung anong nangyayari talaga. Malaki yung papel ni Sister para hindi magulo yung sitwasyon. Oh? Tapos ano pa? Alam niyo ba yung isa dyan, ito, yung 12-year-old, yung mas bata doon sa dalawang, yan po si Gabe Mercado. Okay ka ba dyan? Diba? Siya yun. Bayani ng EDSA yun. Oh? Tuloy natin ang kwento.
Nakita natin sa EDSA na ang pinakamataas na value para sa atin ay ang pakikipagkapwa. Tuwing may okasyon sa barangay, dapat naroon ka. The presence is enough. Kaya pati usisero, may ambag din sa himagsikan. Walang hindi kasali. Nakita natin sa EDSA ang pakikiramay ng Pinoy. Parang may lamay na tila, may malungkot at may binabantayan. Pero hindi nawawala ang kainan at tawanan na hindi ka humihiwalay. Nakita natin sa EDSA ang pagiging masayahin ng Pinoy. Kapag nakikita sa isang layunin ng Pinoy, masayang masaya tayo. Nagdadalahan ng pagkain, alapatlak at nagbibigayan ng bulaklak. Kaya kahit delikado ang himagsikan, nawala ang kaba dahil festive ang mood. Saan ka nakakita ng himagsikan? O ang daming bata sa himagsikan na yan, tingnan nyo po. Saan ka nakakita ng himagsikan tapos ang daming bata? Di ba dinadala mo? Delikado nga, di ba? Nandiyan na yung mga tangke, nagdadasal si sister ng Rosario, at nandiyan na yung mga takit sasagasaan sila. Pero may mga bata, parang, hello, Pinoy, di ba? Ganon tayong Pinoy eh. Ang daming bata, no? Ang daming picture. At nag-birthday pa doon, alam mo si Guido, batang Guido. Sabi niya ganyan, hindi na yata ako magkakaroon ng birthday kasi nagkaroon ng EDSA Revolution. Oh, yung nanay ko nandun sa EDSA, alam mo sabi nung tatay, huwag ka mag-alala anak, bibigyan ka namin ng pinakamalaking birthday party sa buong mundo. Ayun, nung February 24, dinala siya sa EDSA at nagpakain sila ng mga tao at doon siya nagkaroon ng pinakamalaking birthday party sa buong mundo. Tanyo yan, ano? So, ang daming bata. I am a mother, sabi sa placard, fighting for my children. Di ba? Tapos saan ka nakakita? Nang himagsikan, napapakitaan mo ng krus ang mga tangke na parang multo. Si ate, nakaganyan. Huh? Nakita natin sa EDSA na mapagmahal tayo sa kapayapaan at hindi confrontational people. Hindi tayo nadadaan sa sigaw, sa galit, sa pagsermon. Pinakamabisa sa Pinoy ang pakiusap. Nanggagaling sa kalooban ang pakiusap. Kaya hindi bumaril ang militar kasi ang mga tao ay nakaluhod. Nakikiusap. Sa EDSA nakita natin ang pagiging malikhain ng Pinoy na sa krisis lumalabas ang galing natin. Ang mga revolusyon sa ating bayan, kahit seryoso, ay laging parang piyesta. Makulay, may mga palamuti, may iba't ibang aktibidad at kung ano-anong ibinarikada sa mga tangke. Sa lahat ng ito, nakita natin ang kabayanihan. Bayanihan. Nang sabihin nating bahala na, lusong na yon. Hindi ibig sabihin, bahala na, wala akong gagawin. Pag sinabi mong bahala na, ginawa ko ng lahat. Kahit mamatay ako dito, kahit anong mangyari sa akin, bahala na. Yun yung bahala na, bathala na. Kaya kung tutusin, ang tunay na diwa ng EDSA ay ito. Ay isang larawan at kwento nating pagka-Pilipino na ayon nga kay Felipe Landa Hocano, very humble, very supportive, may pagkabahala, may pananagutan, may pagkalinga, at may pakikibaka. At ang highest form ay ng isang bayani ay may pagmamalasakit. Ang kasaysayan ay hindi lamang balon ng mga salaysay na nakaraan. May mapupulot din tayong mga mabuting ugali natin na ginaya ng iba pang people power sa buong mundo hanggang ngayon. Now, to end, tignan niyo po, lahat po yung magagandang ugali natin. Pananampalataya, pakikipagkapwa, pakikiramay, pagiging masayahin, bayanihan, pagiging mapayapa, pagiging malikhain. Ang kapatiran ng Pilipino lumabas sa 4 na araw na yun. Parang yung kwento ni na sister. Ito yung isa sa mga huling ikukwento ko sa inyo. Nakakatuwa ito. Sina sister, Pingping, o Carissa at sister Terry Burias, mga daughters of St. Paul. Oh? Alam niyo nakakatuwa sa kanila? Di nandun sila sa EDSA. Andyan yung mga tangke. Alam niyo yung mga tao, talagang sa madre lumapit. Siguro kasi makapangyarihan malakas kay God Oh? So dinala sila sa harap. Alam niyo po, pero may isang nagkomento na narinig ni Sister Pingping. Sister, sabi niya, doon na kayo sa harapan kasi wala naman kayong pamilya. So nangunguna siya, kaya po nakabukas yung kanyang mouth, nakaganon siya, kasi pinangungunahan niya po yung pagdadasal ng rosaryo. Huh? Naging guest namin siya sa The Bottom Line. Ako yung nagsuggest, i-guest niyo si Sister Pingping o Carissa. Very interesting story. No? So yun, alam niyo ba, ang sabi ni Sister Pingping at Sister Terry, iniisip daw niya na nandun si
nung kaharap niya yung tangke, iniisip niya na nandun sa tangke ang Blessed Sacrament. Yun ang nagbigay sa kanyang lakas. Lord, wag niyo po sila po. So, yung miracle of EDSA, hindi naman yan yung bumaba ang Diyos mula sa lupa. At pinakialaman ang bansa. Ang miracle of EDSA, sabi ni Cardinal Sin, ay ganito. Ang miracle kasi, hindi lang yan extraordinary. Yung miracle nangyayari sa puso ng bawat tao. At ang sabi lagi ni Cardinal Sin, the miracle of EDSA is the miracle of the change of hearts happening in thousands of people's hearts. Napakaganda. No? So, napaalis natin ang mga Marcos. Ang problema lang sa maraming tao, akala nila tapos na yun. Well, in fact, dapat, di ba, pinakita natin lahat ng maganda sa 4 na araw, pagkatapos bumalik na tayo sa dati. Kaya po dapat isabuhay natin yung diwa ng EDSA sa ating buhay araw-araw. Diyan lang po magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating sarili. Sapagkat ang tunay na kalayaan, kahit hindi malaya ang maraming tao, kung sa puso mo nagdesisyon ka, papalayain ko ang sarili ko, lalaya ka. Sa tulong ng mahal na Panginoon, magagawa natin yan. Diba? Kaya ginaya sa buong mundo ang people power, sa polo communism, sa iba't ibang bansa, Czechoslovakia, no? Iba-ibang mga bansa, Berlin, sa Russia, lumabas lahat yan. Sa China nga, ginaya yung pagharang sa tangke, kaso nag-iisa lang siya. No? Kita niyo yan. Anyway, ano po nagbago sa buhay natin? Bago ko po tapusin. Ano nagbago sa buhay natin? Sabi kasi nila, walang nagbago sa buhay nating mga Pilipino after EDSA Revolution. Hindi po ako naniniwala doon. Bakit? Sapagkat kung titignan po ninyo ang buhay natin ngayon, kahit sabihin po nilang mahirap yung marami sa ating mga kababayan, kaya po nating itakda kung anong gusto nating direksyon ng buhay natin sa ating sarili. 1. Number 2, yung mga NGO lumabas. Yung kapatiran ng pagtutulong sa bawat Pilipino, kasama ng simbahan dyan, ay lumabas at pwede nang gawin dahil dati maaaresto ka pag ginawa mo yan. So lumabas yung mga NGOs na tumutulong sa kapwa-tao. And do you know that cyberspace and internet? There could never be internet. There could never be Facebook. And there could never be Twitter if we are under a dictatorship. When Tita Cory sat as president, binuksan niya ang Information Technology Commission or something like that. No? At yung information technology, yan ang nagbukas, yung commission na yan yung nag-research tungkol sa internet. At noong 1995, itinatag ang internet sa bansa natin. Na malaya nating nagagamit ngayon. Dahil sa panahon ng diktadura, hindi pwedeng may internet. Yung Facebook sa China, kontrolado yun. So ibig sabihin, dahil Pinoy ang pare, Pinoy ang madre, Pinoy ang mga obispo, pwede po tayong magsalita ng opinion natin. At kailangan galangin ang mga opinion na ito. At ako'y may malaking paggalang sa karapatan ng simbahan na magsalita kung ito'y nais niya. Hindi man tayo sumang-ayon doon. At dito natin makikita, makapangyarihan pa rin sa puso ng tao ang simbahan. Kapayapaan ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Sabi ni Andres Bonifacio, sa kalamigan ng loob, katsagaan, katwiran, at pag-asa sa anumang gagawin, nagbubuhat ang ikagaganap ng mabuting ninanais. Ang talagang role ng Pinoy Church at ng Pilipino sa EDSA Revolution at sa mga gumayang revolusyon, tayong sa ating kapayapaan. We give peace. At kahit kay Bonifacio lumabas yan. Kailangan bang mamatay para mahalin ko ang bayan, sir? Hindi po. Sabi ni Andres Bonifacio mismo, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay paghahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, anak, kapatid o kabayan. If you are a teacher, be the best teacher that you can be. If you are a broadcaster, be the best broadcaster. If you are a lawyer, be the best lawyer that you can be. Best doctor. Best nurse. Best professional. Kahit best janitor pa yan at best taxi driver, pedicab driver. If we are all going to be the best that we can be, the nation will go somewhere. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo ngayon, ako po'y natutuwa na nakaharap ko kayo.
At sana po, ibigay natin ng kapayapaan sa bawat isa. Ako po, tatapusin ko po ang aking lektura sa pag-aawit ng ilang kataga sa isang napakagandang kundiman na ginawa ni Felipe de Leon nang makita niyang gumuho ang Maynila nung panahon ng digmaan. Ang naisip pa rin niya, hindi galit, kundi kapayapaan. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Maraming pong salamat. Goodbye now and God love you. Ako ay Pilipino, aking dangal mula sa tawa ni Kristo. Ako'y tulay, ako'y tanda ng pagbabago. Dangal ng lay ko, dangal ng Pilipino. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating pagtalakay ukol sa papel ng simbahan sa kapangyarihang bayan sa EDSA noong 1986. Ang EDSA Revolution po ay hindi lamang 4 na araw ng mapayapang himagsikan. Ito po ay 14 na taon na madugo, maraming paghihirap at maraming sakripisyo. At isa po o ilan sa mga nagbuhos ng dugo, nagbuhos ng sakripisyo, sa laban na yan para maibalik ang ating mga kalayaan ay ang mga mananampalataya. Mga kaibigan, huwag nating sasayangin ang pamanang kalayaan nila sa atin. Ako po si Xiao Chua. And that was Shabbat. It's showtime!